Proyekto sa Araling Panlipunan. Sumerian. Hindi tiyak ng mga scholar kung saan nagmula ang mga sinaunang mamamayan ng Sumeria, ngunit mayroong ilang na ipinalagay na sila ay nagmula sa silangang bahagi ng talampas ng Iran. Pinaniniwalaan na mula rito ay unti-unting lumipat ang ilang mga tao papunta sa lupain ng Mesopotamia noong 4200 BCE. Mula sa mga grupo ng tao na ito sumibol ang kulturang Al-Ubaid na nagsimula ng kaalaman sa pagtatanim, paghahayupan, paghahabi, pangingisda at iba pa sa rehiyon. Dahil sa mga kaalaman nito ay unti-unting lumaki ang populasyon ng mga tao sa Mesopotamia. Dumami ang mga tao dahil sa paghusay ng irigasyon o patubig na galing sa mga ilog Tigris at Euphrates. Ito naman ay nagresulta sa pag-unlad ng agrikultura. Isa-isa ring lumitaw ang malalaking pamayanan sa rehiyon na kung tawagin ay lungsod-estado. Ang lungsod-estado ay isang syudad na binubuo ng mga permanenteng pamayanan na napapalibutan ng pader. Ang mga pader ay nagsisilbing depensa ng syudad sa posibleng pagsalakay ng ibang lungsod-estado. Kinailangan ng lungsod-estado na magtatag ng pader sa palibot nito dahil ang lupain ng Mesopotamia ay patag at walang mga natural na panangga tulad ng mga bundok. Umusbong ang mga lungsod-estado ng Sumeria mula 3000 hanggang 2350 BCE. Ilan sa malalaking lungsod-estado na matatagpuan sa Mesopotamia noon ay ang Eridu, Ur, Uruk, Uma at Lagash. Ang bawat lungsod-estado ay may sariling pamahalaan at templo. Ang templo ay nagsisilbing sentro ng mga pamayanan, kaya madalas ito ang pinaka-prominenteng gusali sa mga lungsod-estado ng Sumeria. Natawag ang templo ng mga Sumerian na ziggurat. Ang ziggurat ay estrukturang hugis, piramide at may mga baitang. Kadalasang ito ay gawa sa nilutong putik at ladrillo or brick. Mahalaga ang mga ziggurat para sa mga Sumerian dahil naniniwala sila na dito nakatira ang kanilang mga Diyos. Bawat lungsod-estado ng Sumeria ay may sariling pangunahing Diyos na kanilang sinasamba. Ang pagkakaroon ng maraming Diyos ng isang relihiyon ay isang uri ng paniniwala na kung tawagin ay polytheismo. Para sa mga Sumerian, ang kanilang mga Diyos ay nangangalaga at nagproprotekta sa kanilang pamayanan. May mga pari rin na nakatira sa mga ziggurat upang gabayan ang mga tao ng tamang pagsamba sa mga Diyos. Ang anyo ng pamamahala sa Sumeria ay nakabatay sa mga kautusan at paniniwalaang panrelihiyon. Ang uri ng pamamahalang ito ay tinatawag na theocracia. Batay sa theocracia, ang karapatan ng isang hari na mamuno ay nagmumula sa basbas ng mga Diyos. Ang basbas na ito ay nagbibigay sa hari ng karapatan na mamuno sa mga hukbo at mag-utos sa paggawa ng mga irigasyon para sa pagsasaka. Mahalaga ang paggawa ng mga irigasyon sapagkat agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Sumerian. Nakatuon sa pagsasaka ang hanap buhay ng mga tao dahil sa kakulangan ng mga likas na yaman sa kanilang lupain tulad ng bato, kahoy at bakal. Ginamit ng mga Sumerian ang kanilang mga ani sa pakikipagkalakalan sa ibang kabihasnan upang makuha ang mga iba nilang pangangailangan. Nakatulong ang pagkakadiskubre ng gulong ng Sumerian sa pagpapadali ng kanilang pagkikikalakalan sa ibang mga kabihasnan tulad ng Harappa sa Timog Asya. Ginamit nila ang gulong upang makagawa ng mga karatela na maaari nilang mapaglagyan ng mga produkto na ikakalakal sa malayong lugar. Upang madokumento ang pakikipagkalakalan ng mga Sumerian ay natuto silang magbilang. Ang pamamaraan ng pagbibilang ay nagsimula noong 8000 BCE.
Mula sa pagbibilang ay kanilang binuo ang paraan ng pagsusulat na tinawag nilang cuneiform o wedge-shaped. Gumamit ang mga Sumerian ng mga tableta na gawa sa luwad sa kanilang pagsusulat. Ang cuneiform ay ginamit sa pagtuturon sa mga paaralan ng Sumeria na kung tawagin ay Eduba. Kadalasan ay mga lalaki mula sa mayayamang pamilya lamang ang nakapag-aral na magsulat sa Eduba. Bukod sa kaalaman sa pagsusulat ay nakabuo din ang mga Sumerian ng paraan ng pagbilang batay sa 60 na kung tawagin ay sistemang sexagesimal. Kasama sa sistema na ito ang mga numerong 3, 10 at 12. Mula sa sistemang ito, nabuo ang ilang pamamaraan ng pagbibilang at pagsusukat ng unit na talampakan na katumbas ng 12 pulgada, ang bilang ng oras sa isang araw na may 24 na oras, ang bilang na 60 minuto sa isang oras, at ang sukat ng isang bilog na mayroong 360 degrees. Ang mga kaalaman na ito ng mga Sumerian ay naipagpatuloy sa ilalim ng mga sumunod na kaharian sa Kanlurang Asya, ang mga Akkadian at Babylonian. Maraming salamat sa pakikinig! Ako si Saisum Ayan Realesa mula sa 7th grade Chartreuse.